Nung Game 3, si Joel Embiid naka 50 points, 8 rebounds at 9 out of 21 sa free throw area. Nakuha ng Philadelphia yung panalo, kaya naging 2-1 yung series. Pero hindi yon ang naging concern sa Philadelphia, kundi ang naging sitwasyon ni Joel Embiid. Na-diagnose si Joel Embiid na mayroong Bell palsy since play-in tournament niya pa nararamdaman yung sintomas, lalo na yung sa mata niya na lumalabo pa. Akala niya noon migraine lang. Kaya si Joel Embiid nung Game 1 at Game 2 during interview sa locker room, lagi siya nakayakunon or hindi niya pinapakita yung mukha niya. Nagsusuot din siya ng sunglasses para hindi makita sa camera yung paggalaw ng mga mata niya. So disclaimer, base ito sa mga report, yung Bell palsy ang nagkokos nun di umano ay kapag ang isang patient ay diabetic, merong trangkaso or kaya other respiratory diseases. Pwedeng maparalisa ang kaliwang mukha ni Joel Embiid. Pero base din naman sa report, pwedeng makarecover agad siya. Maaga kasing na-diagnose yung kay Embiid. Ang timeline nun, since April 17 pa nakita talaga yung mga sintomas na hindi naman publicly nilabas agad ng Philadelphia. Nagsisimula na rin ang treatment ni Joel Embiid na aabutin yun ng 2 hanggang 6 na buwan yung recovery. Si Giannis naman injured pa rin ngayon at wala pa nilalabas na statement ng Bucks kung makakabalik siya sa first round ng playoffs. Ang sinabi lang doon ni Doc Rivers ay malapit nang makabalik si Giannis dahil nag-shoot around na siya. Huli pa siya nakapaglaro ay nung April 9 versus Boston Celtics. Ang timeline ng injury ni Giannis at least 3 weeks. Meron naman nakakabalik doon na mas maaga. Pero yung kay Giannis kasi non-contact at naging misteryoso yung injury niya. Parang bumigay na lang talaga yung mga paa niya dahil multiple injury talaga ang meron siya bago siya nagkaroon ng calf strain. Buti na lang hindi nagkaroon ng Achilles tendon injury. After ng Game 3, papasok ng ikatlong linggo yung injury ni Giannis. So may until May 4 pa hanggang Game 7 kung makakabalik si Giannis doon. Habang wala si Giannis, si Damian Lillard at si Chris Middleton muna ang bubuhat sa Milwaukee. Si Damian Lillard nung Game 3 na-injured pa nung first quarter. Kaliwang tuhod yung tinamaan dito kay Damian Lillard na aksidenteng naglanding sa paa ni Piolo Pascal Siakam. Si Chris Middleton naman bago yung Game 3, questionable pa ang status niya dahil sa sprain sa paa. After kasi nung injury ni Damian Lillard nung first quarter, nakabalik pa rin naman siya at nakapaglaro. Pero ipapacheck pa rin yun ng Milwaukee kung matindi yung naging injury kay Damian Lillard. Kahit may injury yung dalawa dito sa Milwaukee Bucks, nahirapan pa rin doon ang Pacers. 2 miracle shot ang ginawa ni Chris Middleton, yung isa doon nagpa-overtime. Sa loob ng 41 minutes, meron siyang 42 points at 18 points ang ginawa niya nung 4th at nung overtime. Si Damian Lillard naman 45 minutes na meron 28 points pero panalo pa rin dito ang Indiana Pacers dahil sa last play ni Haliburton. 18 points, 10 rebounds at 16 assists. Pero yung X-factor dun sa overtime, si Andrew Nembhard. Ilang rebounds ang nakuha niya at ilang possession yun para sa Pacers sa loob ng mahigit 1 minuto. Nasa 29 points din si Miles Turner. Ngayon, 2-1 ang Pacers sa series kontra sa Milwaukee Bucks. May isang game pa sa home court ng Indiana at hindi alam ang status doon ni Damian Lillard sa Game 4. Isang araw lang din ang pagitan ng Game 3 at ng Game 4. Pwedeng makalamang doon ang Indiana ng 3-1 bago bumalik sa home court naman ng Milwaukee Bucks.